Lagot, VP, sumabog na. Just in breaking news na bigla ang lahat. Rep Kimbo, delikado ito. Siyempre, itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Balitang Pinoy TV. At siyempre, ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ang mainit na balitang ito. Pasok! Ayan. Ay, mga banateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At ito, pag-usapan natin na parang pamilyar ang boses, no? Parang ito ay si Jay Guevara, yung boses na yun, no? Ayun, credits to Sir Jay Guevara. Ito yung bibigyan natin ng reaction ngayon. At ang topic niya, syempre, si Kimbo. At ito din ang magiging topic natin. Bigyan din natin ng reaction. Bukod sa magiging reaction ni Jay, ay magkakaroon din tayo ng sarili nating reaction. Ewan ko lang kung ano kung tawag dito, kung masisilip si ano nito. Ay, nandito na yung kape natin. Thank you sa yun, sa kupi. Eto nga daw ay mukhang makakasuhan si Kimbo. Hindi ko alam kung anong klaseng kaso ang pero mukhang makakasuhan daw si Kimbo dahil sa hindi niya pagsagot sa mga katanungan nung nakaraan about sa hearing na to. Ay, naku po! Ay, sorry. Bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna ha. Boses naman ni Sir Dolmar. Para guys, kakalat ito sa taong bayan. Kaya sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Go! Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. So, eto na nga. Asan na? Ayun, balik uli ka, Jay. Play na natin. Ito. Ito. Plunder case kay Kimbo. Lagot na. Tuloy-tuloy ang karma ni Kimbo. Naku. Tuloy-tuloy ang karma ni Kimbo. Naku po, ano ba nangyayari? Ayan nga, no, yung sinasabing tuloy-tuloy ang karma. Mantakin mo kapag ikaw talaga ay merong hindi magandang ginagawa sa iyong kapwa, talagang siya na mismo ang magbabalik sa iyo kung ano ang ginagawa mo. Diba? Kaya may kasabihan tayo yan, karma is real. Diba? Pero alam nyo, no, kahit ginaganyan si Sara Duterte, si VP Sara, kahit patuloy siyang pinagtutulungan, siya'y nananatili pa rin nakatayo, diba? At hindi pa rin nasisira ang pagtitiwala ng taong bayan sa kanya. No? Pero etong mga to talagang ewan. Ay, nako. Isa yung Kimbo. Yan kasi, puro ka kasi Kimbo. Grabe, no? Simula nung, yun nga, sa tell me when you will be mine. Tell me, Kimbo. Simula nung parang nahalata ng taong bayan na itong si Kong Kimbo ng Marikina ay medyo parang parang bias sa mga katanungan at sa noong pansin ko nga with 17 ulupong and 1 BP Sara, di ba? Yung 17 17 versus 1. Tama. Naging bias siya doon sa katanungan niya. Naging bias siya kay VP Sara. Siyempre, saan ba siya pumanig? Doon sa kanyang mga kapanalig. Kapal lang mga mo! Diba? Hindi dapat ganun eh. Dapat ang mga umuupo dyan, yung pinaka parang head, parang siya yung pinaka nag-organisa niyan eh. Investigasyon na yan. Tama ba ako? Dapat hindi yung may galit kay VP Sara eh. Diba? Kasi syempre, kahit na anong gawin ni VP Sarang paliwanag, alam din naman niya, walang makikinig dyan, lalong-lalo na yan. Diba? Kaya nga tama lang yung ginawa ni VP Sara eh. Bakit ko kayo sasagutin? Eh kahit naman maganda sabihin ko sa inyo, hindi nyo naman ako papakinggan. Diba? Magsasayang lang ng laway si VP Sara dyan, matutuyuan lang siya ng laway dyan. Diba?
Kung sagutin niya man yan, ayos naman, ganito, ipaliwanag niya yung ganito, ganyan. May tanong na naman sa kanya yan. Kailangan masama pa rin ang lalabas niyan. Kaya, tama lang yung ginawa ni VP Sara. Huwag na natin aksayahin yung oras natin dito. Diba? Parang ganun yun. Nangyaring hearing doon talaga lumabas at nagalit ang taong bayan dito kay Kimbo dahil medyo may pagkabayas. May pagkabayas yung kanyang mga tanungan at eto nga, so nakahanap siya ng katapat. Nandito naman si Kong Herrera. May sinabi din si Attorney Attorney Panelo, no, tungkol dito, napahiya sa maling sagot si Kimbo, si Congresswoman Kimbo kay Congresswoman Herrera. So ito, panoorin muna natin itong palander case kay Kimbo. Ano kaya ito? Ito ba ay totoo? At maaari nga talaga dahil hindi niya nga nasagot. So, pero sa totoo lang, no, si Congressman Kimbo, no, may tsura, maganda si Kong. Gusto ko yung mukha ni Kong. Totoo yan. Kaso nga lang medyo hindi tayong papasilaw sa yung malapilipinang pero gusto ko yung aura ng mukha niya, pero yung ugali. Pas na pas. Nangangamoy kasong plunder si Ramos Kimbo dahil sa kanyang hindi maipaliwanag at walang matinong kasagutan tungkol sa bilyong-bilyong budget kung paano ito gagastusin at saan ito ginastos at bakit may natitira pang budget at nagpanukala pang gastusin sa 2025. Saan ito? Kimbo, nangangamoy plunder na yan. Matatapos din ang termino ni BBM, ilan kayo dyan ang nagkakaproblema sa hinaharap? Interpellation pa nga lang, nangaka na. Hala, hindi ka na makatulog yan. Hindi pa tapos si VP Sara sa inyo. Maraming bala yon sa mga bandarambong ninyo. Ay nako! Hindi, sa totoo lang yung ginagawa nila kay VP Sara is nakakatakot yan. Kasi ito yung parang ang ginagawa kasi nila dito is parang nakakasigurado kami na hindi ka magiging presidente sa 2028. Parang ganun yun. Gagawin namin lahat para hindi ka manalo o makatakbo sa 2028. Kaso nga lang, nakakagulat yung mga nangyayari. Unti-unting nalalagpasan ni VP Sara yung mga ganyang tao na humaharang sa kanya. Diba? Nalalagpasan niya. Nasasabayan niya lahat. Mantakin mo, matatapos na ang 2024. Next year, diba? 2025 na. Diba? 2025 na. 2026, 27, 20. Palapit na ng palapit. Kapag sa 2025, nakalusot na naman si VP Sara sa kanila, di 2026 na. Diba? At kapag dumating na yung 2027 hanggang 2028, malamang ko, dyan na kayo. Diba? Kasi parang tiwala kayo yung magiging manok nyo na pwede siyang manalo. Diba? Na baka siya yung maging presidente. Kasi safe kayo kapag kapanalig nyo yung nanalo. Pero hindi nyo pinasok sa isip nyo na ang makakalaban nyo hindi si VP Sara. Hindi lang siya. Kundi ang taong bayan. Diba? Dahil ang kakampi ni VP Sara ay taong bayan. Kahit sabihin mo kasing nagkampihan kayo dyan O sige, kampihan kayo dyan. Banatan nyo siya ng banatan. Diyan, sa ngayon, maaaring nananalo kayo. Pero lagi nyong iisipin, paano tayo in the future? 'Di ba? Paano kung matapos na yung term ng taong sinasandala natin? 'Di ba? Para kasi nakasigurado kayo na hindi na mapapalitan kung sino man lang nakaupo ngayon or baka ka-close nung nakaupo ngayon ng manalo. 'Di ba? Sinasabi ko sa inyo, taong bayan ang nagdedesisyon pagdating sa botohan. At kung sino ang gustong ilaklak.
Iloklok ng mga tao ang magdedesisyon yan, hindi po kayo. Kaya nga parang, di ba, naging usapan nun, sinusulong yung cha-cha-cha. Di ba? Para kayo ang magbotohan para magkaroon ng Prime Minister. Yung mga taong bayan is mawawala na sa eksena. Ay, hindi pwede yun. Karapatan naming mamili ng aming leader. Hindi kayo ang may karapatang mamili ng magli-leader sa taong bayan sa aming lahat. Di ba? Hindi pwede yun. Diba? May demokrasya tayo. May freedom kaming lahat na bumoto at pumili ng taong karapat-dapat. Hindi dapat kayo ang nangunguna dyan, kundi ang taong bayan. Opo. Plenary session on 2025 budget. Si Representative Bernadette Herrera at Representative Arlene Blosas pa lang ang nagtatanong. Namimilipit na si Congresswoman Starlet. New Old Spice. Oh, yan yun. Bakit may New All Star na lumabas doon, no? New Old Spice. Grabe din yun, eh. Di, alam niyo kung ano, alam niyo may parang may mangyayaring historical or may book of record na naman na magaganap pag dumating ang panahon na matapos na po ang termino ni ni Ma'am Tuloya ni BBM. Pag natapos yung termino, parang ang daming makakasuhan at ang daming makukulong na mga congresswoman at congressman. Yun nga iniisip ko eh. Sigurado yun, no? Sa tingin nyo ba, mga katunay, is palalagpasin ni VP Sara itong mga nangyayari sa kanya ngayon? Kung sakali halimbawa, maging presidente siya, nanalo siya, no? Maging presidente siya. Sa tingin nyo, babalikan niya tong mga to? Lahat ng mga gumanyan sa kanya, yung mga nanggipit sa kanya. 'Di ba? Ano kaya mangyayari sa kapalaran nitong mga to? Pero tingin ko, baka mamaya isa-isa silang mga ibang bansa mag-impake na. 'Di ba? Lalong-lalo na pag nagkaroon ng eleksyon, siguro nagbibilangan, no? Lahat sila naka-cross fingers lahat, no? Please! Please! Ako! Delikado to. Hindi lang natin masyadong pero yan din ang nakikita ko sa mga iba't ibang comment section na pagtapos ng termino ni BBM at kapag nakaupo na bilang presidente si VP Sara o etong si Mayor Basti Duterte, kung sino man sa mga Duterte ang makaupo sa darating na 2028 presidential election, talagang maraming kakamot sa ulo. Maraming maraming talagang himas rehas. Dahil hindi naman natin may tatago yung ginawa nila na pangbabalahura sa mga Duterte, especially to BP Sara and PRRD, no, na kung saan kung ano-anong issue na lang ang binabato sa kanila na dapat nilang harapin nga ay yung mga nangyayaring issue dito sa Pilipinas, pero ang nangyayari mas hinaharap nila or mas inuuna nila yung kasiraan ng mga Duterte kaysa gampanan nila ang kanilang mga trabaho. Tama. Dapat nilang at yun ang pinangakuan nila sa taong bayan. So, tama, wala na silang ginagawa kundi puro ganyan lang. Wala na silang naitutulong sa taong bayan kasi abalang-abala sila eh. Dito nila pinapakita na talagang nagpapanik sila kay Sara Duterte. Yun eh. Kung tutuusin, lahat ng nangyayaring ito hindi para sa kapakanan ng mga Pilipino. Kaya yung ginaganyan nila si VP Sara, yung pinapalabas nilang kurap si VP Sara, ganto, ganyan. Hindi yun ang pinakapunto ron. Kumbaga, idinadagdag na lang namin sa iyan, baka sakaling makalusot kung pagbintangan ka namin ng ganyan. Diba? Kaso hindi nakakalusot. Lahat ito ay dahil sa 2028. Alam kasi nila yan na maaaring tumakbo si Sara Duterte bilang presidente. Alam nila na kahit ayaw ni Sara Duterte tumakbo bilang presidente sa 2028, malamang ko maitulak siya ng taong bayan. Pero ako tingin ko, siguro hindi na kailangang itulak pa ng taong bayan si VP Sara dahil sa mga nangyayari sa kanya ngayon. No? Hindi na siguro para mag-isip siya dahil sa ginagawa sa kanya ngayon. Baka yan pa yung maging mitya para tumakbo siya bilang presidente sa 2028. 'Di ba? Itinulak niyo siya papunta diyan. Kaya pag nanalo siya sa 2028, sigurado lahat ng mga tao lahat ng mga kumakatok kay VP Sara lagi ng ganyan, humanda kayo. Hindi, diba? Parang ganun yun. Sa ngayon kasi, hawak nyo ang baso Kayo yung nagpapaikot ng baso. Pero, hindi habang buhay, kayo ang tanggero. Nalalasing din yan. Kapag nalasing kayo, syempre papalitan kayo.
Diba? Ganun yan. So ito, panoorin natin. Sa Alabastro, Kimbo, hindi niya malaman kung sasabog na ang pantog niya o uubo siya na may kasamang gumalda na plema. Understandably so, defending a national spending coated with billions of prospective plunder and graft is a no-mean undertaking for a lady clothed with suspected fruits of bad gratuities. Akala ko ba matalino si Kimbo at bilib na bilib ang mga pinks at talyanista sa kanya? Ang bobo ng analogies niya about earmarked revenues and comparing it to savings accounts sa bangko. Pag hindi na kaya ay ipinapasa sa Department of Justice to get a legal opinion or magsampa na lang daw ng reklamo sa Supreme Court. LOL. Opinion naman ng accounting expert na si Edwin Hamora. Stella Kimbo, summa cum laude. How Congresswoman Herrera schooled the budget chair on Graft 101. Oh, Stella Kimbo, the pride of summa cum laude, chair of the budget committee and apparently master of analogies that make zero sense. Hindi, alam nyo, ito lang itong nangyayari ngayon kay Stella Kimbo, itong pag-chok niya dito kay or sa mga hindi niya nasagot na katanungan kay Congresswoman Herrera, talagang ganitong-ganito ang talagang pinaranas sa kanya mismo. Yung ginawa nila kay BP Sara. Oo. So may pagkakaiba kasi yung ginawa nila kay BP Sara ay nasagot naman ng si BP Sara yung mga katanungan nila. Yung nga lang yun ang maganda kay BP Sara, no? Ang dami pa nilang nagtutulong-tulong sa mga nagtatanong kay BP Sara. Pero lahat yun is rektang sinasagot. Talagang eye to eye talaga si BP Sara sa kanila. Hindi talaga parang nag-aalanganing sumagot si BP. Hindi. Wala. Pero ito alanganin na alanganin Diba? Yun ang pinagkaiba nila. Pero naranasan niya yung ginagawa nila kay VP Sara. Diba? Anong feeling? What a feeling! Diba? Lahat ng ginagawa nyo ganyan, nagba-backfire na lang sa inyo. Kumbaga, kaya nga naniniwala na ako ngayon sa karma Hindi totoo. Naniniwala talaga ako sa karma. Kayo mga katunay, naniniwala ba kayo sa karma o hindi? Alam mo, wala pang ginagawa si BP Sara niyan, Ang pinakamali doon ay hindi naman inaccept or hindi naman tinanggap yung nung mga nagtanong yung sagot ni BP Sara. Dito naman, sa kaso sa nangyari kay Stella Kimbo at kay Herrera, ay hindi talaga nasagot ng maayos or hindi talaga nasagot ni Kimbo yung mga katanungan ni Congresswoman Herrera. Kaya talagang nagka-leche-leche na. Ngayon, ang mangyayari dito, baka mag-away ang ano ba yung tinuturo niya? Justice, ano ba yan? Tapos inaano niya na sa Supreme Court. Baka mamaya gawin nga nila, nangyari ka, may kaso ka, Stella. Okay? Pero nakakabilib din, dito natin napatunayan na hindi lahat ng Kongreso, yung mga congressman, hindi lahat ay kalaban. Diba? Sinasabi nung iba, lahat yan. Diba? Hindi. Dito natin napatunayan na meron pa ding mga nasa Kongreso na transparent. Tuloy. When Congresswoman Herrera asked her for the legal basis of using earmarked revenue for something else, what does our brilliant chair do? She doesn't talk about the law. Oh no, that's for mere mortals. Instead, she dazzles us with a banking analogy. Because government funds and your personal bank account are totally the same thing, right? According to Stella, using earmarked government funds for another project is like depositing money in a bank. You deposit it, the bank uses it without your knowledge. Wow, comforting. And when you're ready to withdraw, voila! The bank just hands it back. Simple, right? Except, dear Stella, the problem is this. In the real world, government funds are governed by laws, not by bank rules. You can't just shuffle them around like a poker dealer in a casino, hoping nobody notices. That's not called smart budgeting. It's called graft. And let's not forget how Congresswoman Herrera hit back like a pro. I'm not asking for the practice. I'm asking for the legal basis. Because laws matter in government. But sure, Stella, go ahead and Pakitranslate nga mga katunay. Pretending that public funds are like monopoly money in a never-ending game where nobody cares as long as you give it back. Unbelievable.
summa cum laude, budget share, and apparently still Summa cum laude class na to si that Kimbo. misusing earmarked revenue is how scandals get born, not how funds get used wisely. Samantala ay nagbigay naman ng komento at reaksyon si Mr. Blutoker patungkol sa sinabi Ayan. ni Romualdez na hindi daw nila itotolerate ang pagka-hypocrite. Alam nyo ito maraming mga Pilipino na talagang mas pinipili nila yung mga politiko na may mga mataas na pinag-aralan. Yun ang kadalasan, katulad niya nila si Raulong Manuel. Ay, ito pala, mali. Sila Raul Manuel. Bakit may sila? Alam nyo, yun nga nagiging problema di ba? No? Alam nyo, yung iba kasi tumitingin sa ganyan, kailangan mataas yung pinag-aralan. Minsan pa nga yung masyadong matalino, yun pa yung nakakasama Alam nyo, para sa akin, hindi ko tinitignan yung tao, may mataas kang pinag-aralan o wala ka. Kahit grade 4 ka, tumakbo ka sa politika. Kahit grade 4 lang ang natapos mo. Pero kung ang puso mo para sa taong bayan, handang maglingkod at lagi mong ginagawa yun palagi, doon ako. Gusto ko yung ganun Hindi naman kailangan ng taong bayan ng talino, yung sobrang talino yung mauupo. 'Di ba? Ang kailangan natin yung may puso para sa taong bayan. Yun ang kailangan nating leader, yun ang kailangan nating maglingkod sa bansa natin. Siguro pangalawa na lang sa akin yung ganyan yung may nakatapos, 'di ba? Hindi naman yung ganyan kahit mga summa cum laude, magna cum laude, iboboto ko kasi ganun, hindi. Paulo. Ni Raul Manuel, di ba? Summa cum laude yan. So ngayon ito pala ewan ko lang kung tama yung pagkakaintindi ko. Etong si Stella Kimbo ay isa ring summa cum laude. Alam nyo tututusin, hindi natin kailangan yung sobrang tatalino ng mga politiko kasi kadalasan yan yung mga magagaling magnakaw ng kaban ng bayan Oo, talagang mas mautak yung mga yan kung paano paikot-ikutin ng mga Pilipino para hindi mahalata yung pagnanakaw nila sa kaban ng bayan. Hindi ko sinasabi hindi ko sinasabi na si Stella Kimbo, si Raul Manuel yung tinutukoy ko dito. Sinasabi ko lang na kadalasan sa mga ugali ng mga Pilipino na mas pinipili nila yun. Kasi diba katulad lang Senator Robin, yung yung mga yung mga bumabatikos kay Senator Robin kesyo yung yung English, yung puro daw Tagalog, parang bano daw na senator, pero wag ka yung si Senator Robin kahit ganun-ganun lang yun, at least yun may bayag. Importante yung may puso sa Pilipino. Yun. May puso sa taong bayan. Yung iba dyan, may bayag ba? Hanggang ngayon, wala pa rin nata yung hair follicle test nila. Mahirap naman kasi talaga yung sobrang talino, ika nga ni Sir Jay. Di ba? Kapag sobrang talino, alam mo na mag-hocus-pocus ng kung ano-ano mo. Siyempre, talino mo Kaya mo lusutan lahat yan. Yan, natabunan na nga yun. Ayun, natating natong ng video na nagbula kay Balitang Pinoy TV at syempre yung boses na yun na nagbula kay Jay Guevara, kay Sir Jay. Yan, credits. Ayan mga katunay, kayo anong masasabi nyo tungkol dito sa video na ating natunghayan ngayon? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.